Sa iba pang ulat, tiniyak ng DSWD na patuloy ang pagbibigay nito ng tulong sa mga pamilyang hinagupit ng bagyong Yolanda nitong nakalipas na taon. Kabilang narito ang pamamahagi ng mga food packs at emergency shelter assistance. Narito ang report ni Julius Desamburon. Hindi pa din titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ayuda sa mga nasalanta ni Bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kabilang sa kanilang ipinagkakaloob ang emergency shelter assistance at shelter kits para sa agad na ikababangon ng mga pamilyang apektado. Yung mga totally damaged na mga tunay na mahihirap na mga kababayan natin na pwede namang magtayo ng bahay kung saan sila dating nakatayo, bibigyan po natin ng tulong sa pamamagitan po nitong core shelter assistance. So sa unang mga buwan, from November 2013 to March 2014, mga mahigit 7,000 individuals ang nakabenefit sa Cash for Work in Region 8. Yan po ay sa DSWD lamang. Mula noong Nobyembre hanggang nitong buwan ng Hunyo, umabot na sa higit 4 na milyong family food packs ang naipagkaloob ng kagawaran. Sa panayam ng media kay Social Welfare Secretary Dinky Soliman, ipinaliwanag niya kung paano ang proseso at pinagdadaanan ng mga grupong nagdadala ng mga food packs sa rehiyon ng Visayas. Kaugnay ito ng lumabas na ulat na sa kasagsagan ng malakas na ulan nang mabasa ang ilan dito. Alam ho ninyo, ang paghatid ng mga goods, hindi lang naman kami yan eh. Meron kaming kausap na marina, may kausap kaming mga may-ari ng vapor, barge. So hindi lang isang taong nagdidesisyon tungkol dyan. Hindi nila ma-dock kaagad yung barge kasi marami pang barko, mga 2 o 3 pa yata yung barko na nandun na inaalisan din ng container van. So talagang nabasa at hindi na alagaan. Palagay ko walang nagsadya na gano'n ang gawin. Wala. Kasagsagan lang ng trabaho. Siguro maunawaan din natin na pagod din lahat ng mga tao na at that point. Pero hindi yun excuse. Kaya nga nag-iimbestiga kami at pananagutin ang mga kailangan managot. Samantala, nananawagan naman si Soliman sa mga mamamahayag hinggil sa balanseng pag-uulat. Merong kakulangan, pero meron naman din pong tama. So kung nyari may report na binasa, sana basahin yung buong report at ibigay yung iba't ibang sinabi ng report, katungkulan natin sa mamamayan na maging matapat. Kasi ang sanhi ng hindi tamang pagre-report ay kaguluhan. At sa mga nananawagan ng kanyang pagbitiw sa pwesto, banggit ng punong opisyal ng DSWD, ginawa ko na yun doon. So hindi mahirap sa akin gawin yun. Pero ang mahalaga palagay ko ay pakinggan kung ano ba yung hinihiling, may batayan ba, at marami bang humihingi. Siguro ang pagbibitiw, iniiwan ko yan sa Diyos na lang. Sa ngayon, sinisikap namin gawin ang lahat ng aming kailangan gawin para mapaglingkuran ang aming mga boses. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburon.